Panic mode ngayon sa pwestuhan sa playoffs. Kasama dito yung play-ins. Mukhang si Anthony Edwards ang magiging hari ng play-ins dahil tabla na sa win record ang Clippers, Golden State at Minnesota. Pinataob ng Clippers yung Knicks. Wala pa si Jalen Bronson dun. Hanep din si Kawhi ngayon habang papalapit yung playoffs. 27 points, 10 rebounds, 7 assists at 41 minutes. Ayan na naman, si Harden 29 points. Bumabalik na rin ang dating game ni Norman Powell. May legit big 3 ngayon ng Clippers. Malakas pa rin naman yung Knicks kahit wala si Jalen Bronson dun na tinalo nitong Clippers ngayon. Pero parang mas malakas ngayon ang Knicks lalo na yung tili nitong si Towns. Yung Clippers kasi nung mga nakarang season pa parang pag-ibig lang din. Nakakapagod umasa. May 10 games pang natitira ang Clippers at Golden State. Para hindi malaglag ang Golden State sa number 8, ibabase ko na lang sa winning rate. Sa remaining 10 games, kailangan manalo ng Golden State ng at least 6. Or kaya manalo ng higit sa isa yung Golden State kontra Clippers. Parang pag-ibig lang din sila eh. Mahirap umasa. Kaya delikadong bumagsak sa number 8 yung Golden State. Kapag hindi nila na-meet yung number of wins kontra Clippers, baka matalo sila sa ikalawang tiebreaker, yung division at conference record. Kapag nagtabla pa yung tatlong teams, lalo na sa Minnesota. Saka papabor din naman sa NBA kapag nagtapat sa play-ins yung Golden State at Minnesota dahil dalawang anak kuno ni Jordan yung magtatapat. Si Anthony Edwards yung bunso at yung panganay si Jimmy Butler. So saka ko na lang gawan yan, sayang sa content. Hindi pa tapos yung labanan din sa 9, 10 at 11 sa West. Hindi pa tapos yung labanan sa number 9, 10 at 11 sa West. Sa ngayon kasi tinalo ng Kings ang Suns sa tiebreaker. May isa pang game doon. Kapag nanalo ang Suns kontra Sacramento, mapupunta sa kanila ang tiebreaker dahil sa division ranking. Tinalo din ng Suns ang Dallas sa series kaya nasa kanila ang tiebreaker kontra Mavericks. At tinalo din ang Mavericks ng Sacramento sa regular season series. In short, nasa Sacramento Kings yung edge ngayon na makapasok ng play-ins. Or makuha nila yung mas mataas na ranking kumpara dun sa dalawang team. Kaso nga lang, Sacramento kasi yung pangalan ng team nila, ginawan pa nila ng jersey dati, Sacktown. Yung Portland kasi may chance pa rin makaagaw ng pwesto sa number 10. 3.5 games away sila kontra Dallas at Phoenix Suns. Kung pagbabasihan yung number of games, pwede pang maabot yun. Pero ang Portland kasi ang magiging decider ng LA at Golden State sa positioning nila sa playoffs dahil sila yung huling katapat din ng Portland. May 9 games remaining naman ng Rockets, may 10 games naman ng Lakers at Memphis. Ang Denver Nuggets merong 8 games. Base sa record, kailangan lang ng Denver ng nasa 4 na panalo at 2 talo dun sa 3 teams na nasa gitna para masecure nila yung isang spot sa number 6. Ang Rockets kailangan ng 3 panalo, ang Lakers at Memphis kailangan ng 4. Ang Clippers, basta yung nasa gitna, kailangan ng 9 wins. Dahil sa playoff, si Nikola Jokic undefeated pa kapag nakakaharap niyang teams ay below 50 wins. Ang teams na may malaking chance na makakuha ng 50 wins ngayon bukod dito sa OKC ay Houston. May chance din doon ang Denver Nuggets na magkaroon ng 50 wins. Undefeated nga si Jokic sa less 50 wins pero winless naman siya sa 50 or more wins na nakakalaban niya sa playoffs. Hindi pa kasi nabibreak ang streak na yon at yung mga record na to kasama sa nilalagay sa kahit anong website sa alam nyo na. Kung hindi nyo alam, yun lang. Sa East naman, sa technicality, secure na ng Boston yung second spot. 10 games remaining na lang kasi yung Knicks, lamang ang Boston ng 8.5 games. Either manalo ang Celtics ng isa or matalo ng isa or dalawa ang Knicks. Hindi na maibababa sa number 3 yung Boston. So wala pang April, 3 na agad yung secure sa top spot dito sa East at sa West. Ang delikado sa East yung Bucks. Ang Magic may 9 games pa, ang Atlanta nasa 10 games. Base kasi sa record, yung last game ng Bucks at Atlanta ang decider doon kung sino makakakuha ng tiebreaker. Kailangan manalo ng Bucks ng nasa 5 or higit pa para mailayo nila yung Atlanta sa number 6 spot at maagawan sila. Dahil nga 10 games pa ang natitira sa Atlanta. Pwede pa kasing maagawan din ng pwesto yung Knicks, katulad sa Pacers at Detroit. Sa ngayon kasi hindi pa kasama dyan ang Bucks, sa next 3 games pa malalaman kung makakaabot sila sa mas mataas na pwesto.